inyong lahat. Ako po sa Kadete Kapitan Chari Kilo, RTC Second Class ng University of Mindanao, Tagum College. At ito, ang Balitang Kadete. Narito po tayo ngayon sa Pedro B. San Jose Gymnasium ng UM Tagum College, kung saan kasalukuyang ginaganap ang Improvised Explosive Device Awareness Lecture. Natin ngayon ang ating makapanayam na isa sa mga personahe ng PNP Explosive Ordnance Disposal and K9 Group Davao del Norte. Magandang umaga, sir. Maaari po ba kayo magpakilala sa ating mga manonood? Po, magandang umaga po sa lahat. Ako po si Police Corporal Marvin Dodong na PNP PEC po Davao del Norte. So, sir, salamat po, sir. May mga ilang katanungan po kami ihanda para sa inyo, sir. Una po, sir, ano po ba yung mga layunin ng Improvised Explosive Device Awareness at bakit mahalaga po na matutunan ng ating mga kadete? Importante po na matutunan ng mga kadete ang regarding to paano ang functions and to treat on how to treat the improvised explosive device. Kasi po ang mga kadete or ROTC students, you are already the reserve forces of our armed forces. So very much dapat ma-enhance natin ang mga knowledge ng mga kadete para ma-differentiate natin ang level ninyo sa other civilians na walang knowledge. Very much important din na malaman nyo kung how to treat and how to respond para ma-re-echo nyo sa mga pamilya nyo kung paano isolate, kung paano i-treat ang isang bomb threat or improvised explosive device in case na may scenarios na mangyayari within your homes o sa bahay niyo. At sa pangalawang katanungan po namin, sir, ano po ba yung mga hakbang na maaaring gawin kung sakali mang may mga banta or yung sinabi niyo po, sir, na bomb threat, sir? Usually po kasi pag may bomb threat, kailangan natin every bomb threat, kailangan natin yan i-treat as positive. So, as PNP, as uniform personnel, and kayo, sa inyo, ang gagawin nyo dapat is to report immediately to the authorities. And number one, huwag kayong magpanik. Kasi if magpapanik kayo, yun tayo magkakaproblema within sa inyo ang security. Pag nagpanik kayo, it's either matrigger nyo yung IED. Or pag bomb threat lang yan siya, wala pang specific location or threat pa lang ang ginawa. May mga hakbang tayo niyan na gagawin on how to itemize, on how to treat, how to itemize para hindi tayo magkakos ng any untoward incident. Yes, sir. Maraming salamat po, sir, sa inyong mensahe at oras na inilaan upang paunlakan po aming mga panayam. Salamat. At ngayon, meron tayong mga kasamang dalawang kadete kung saan ating silang interviewin kung ano yung malalaman nila patungkol sa Improvised Explosive Device Awareness tungkol sa itinalakay ngayong araw. Cadet Pabo, Cadet Suarez, para sa inyo bilang isang kadete, gaano ba mahalaga o ikan siya malaman yung layunin ng Improvised Explosive Device Awareness? Ikaw yung mauna, Suarez. As a kadete po, ma'am, mahalaga at importanteng malaman at magkaroon ng kaalaman ng awareness patungkol sa improvised explosive devices upang magkaroon tayo ng awareness at maiwasan natin ang pagkapinsala ng lugar at pagkawala ng buhay ng isang tao. Mahalaga rin ito upang alam na natin ang dapat nating gawin kung tayo makakaharap ng ganitong sitwasyon. At patungkol sa aming natalakay ngayon, nalaman namin ang iba't ibang uri ng improvised explosive devices. Yun lang po. Maraming salamat sa iyo, Cadet Suarez. Para sa iyo naman, Cadet Quabo. Bilang isang kadete, mahalagang matutunan ng mga ito upang magdagan ang kalaman. Nang sa ganon ay makatulong ako kung paano maiwasan ang pagkawala, pagkakaroon ng pinsala sa mga lugar at ng buhay ng tao. Yun lang po. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. At muli, ako po si Kadete Kapitan Chari Kilo at ito ang Balitang Kadete.